mahalaga, no? Sa bawat isa po sa atin. At kuhaan ko lang sandali ang aking Bible. Okay? Now, dito po tayo ngayon mag-aralan, mga kapatid, sa aklat po ng 1 Timothy. Okay? 1 Timothy chapter 6. At kuhanin po natin muna yung background, no, ng 1 Timothy. At para po sa kaalaman ng lahat, ang book of 1 and 2 Timothy ay isinulat po ito ni Pablo kay Timoteo at kasama po yung church ng Efeso during the time. Okay? At kung bakit po niya ito isinulat, sapagkat nakita po ni Pablo na napakaraming mga nasa loob ng church na kung saan po ay nandoon pa rin sa kanila mga dating ginagawa. So, ibig sabihin, wala pong pagbabago during the time sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. Subalit hindi naman po lahat, no? Kaya po ito ipinaalala po ng Diyos sa kanyang church, sa kanyang mga lingkod, no? Para po tayo po ay maging aware, no? Dito po sa mundo na atin pong ginagalawan. Kaya nga po, mahalaga yung mga warnings ni Lord, mahalaga yung mga exhortation na dapat po natin makita sa atin pong buhay na ito. At napakahalaga na makita ho natin, malaman po natin kung ano po ang mga payo ng ating Panginoon. Okay? Lahat po ba tayo kailangan po ng payo ng Diyos? Amen. Amen. Lahat po tayo kailangan, no? Lahat tayo. Wala po tayong pinapalagpas po dito kasi even po yung pastor, even si Timothy at ang church, ganun din po yan, mga kapatid. Okay? So, nais ko lamang po ibahagi sa inyo na ang sabi po dito sa verse 1 ng 1 Timothy chapter 6, let us many servants as are under the yoke, no? Count their own masters worthy of all honor, that the name of God and His doctrine be not blasphemed. So, ang paksaan natin ngayong umaga may kinalaman po sa tinatawag na the name of God and His doctrine be not blasphemed. So, ibig sabihin, ang pangalan ng Diyos at ang kanyang mga doktrina o ang kanyang doktrina ay hindi dapat malapastangan. Okay? Kasi maraming mga tao ngayon na nilalapastangan ang ating Diyos, nilalapastangan nila ang mga doktrina ng ating Panginoon. Take note, yung pangalan ng Diyos at saka ang kanyang doktrina. Okay? Magkakaakibat po yun, mga kapatid. Ngayon po ay nais ko pong ibahagi po sa inyo yung 4 na bagay na dapat po natin makita po dito, mga kapatid. No? Meron pong 4 na bagay, importante po ito sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. No? Isa po itong reminder sa atin, isa po itong hamon sa buhay po natin, na dapat po natin itong makita, magkaroon tayo tinatawag na spiritual eyes. No? Spiritual eyes. Dapat hindi tayo bulag po dito, no? Sa mga bagay na ito, at dapat makita po natin na ito pala ang kalooban ng Diyos, na ito pala ang nais po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya dito po sa umpisan po natin, sa aklat po ng 1 Timothy chapter 6, verse 11, ang sabi po dito, up to verse 12, but thou
meekness. Verse 12, fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Okay? So dito po, una, sa verse 11, naka-address po ito sa man of God, sa tao ng Diyos. Okay? Are we the man of God? Tayo po ba'y tao ng Diyos? Amen. Tao po tayo lahat ng Diyos. Bakit? Anak tayo ng Diyos eh. Tama ko? Mananampalataya tayo ng ating Panginoon. Kaya tayo, tao ng Diyos. Okay? Tandaan po natin, iba yung tao ng Diyos, iba yung tao-tauhan lang. Di ba? Maraming nakikita natin tao-tauhan saan? Sa taniman ng palay. Tao-tauhan mo yun. No? Palagi lang doon nakadipa ng ganon. Hindi kumikilos. So iba po yun. Bilang tao ng Diyos, tayo po yun ang mga anak ng Diyos, tayo po yun ang mga naglilingkod sa Panginoon. At sa atin po ito naka-address. Naka-address kay Timoteo, naka-address sa church, naka-address sa atin bilang church ng ating Panginoon. At ito po ay dapat nating makita yung mahalagang apat na bagay, mga kapatid, na ang una po, mga minamahal, sabi po dito, but thou, O man of God, number 1, flee these things. Okay? Pag sabing flee these things, ibig sabihin, takasan ang mga bagay na ito. Ano po yung takasan natin? Ano po mga bagay na sinasabi po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Pablo? Ano-ano po ito? Okay? So number 1, o letter A, free from the love of money. Okay? Takasan na natin. Okay? Talikuran na natin. Okay? Ang pag-ibig sa salapi. Bakit? Verse 10, akit po tayo. Sabi dito sa 1 Timothy chapter 6 verse 10. Sabi po dito sa wikang banyaga, for the love of money is the root of all evil. Totoo po ba sinasabi ni Lord? Takasan natin, layuan natin ito. Yung mga bagay na ito. Dapat hindi po ito manahan sa buhay po natin. Kasi delikado po. Pagka iniibig natin ang pera kaysa pag-ibig sa Diyos. Amen po? Delikado po, mga kapatid. Okay? Bakit delikado? Sapagkat ang sabi po dito, which while some coveted after they have erred from the faith. So malinaw na ang ilan daw ay nag-iimbot at naligaw sa kanilang pananampalataya. Pag sabing naligaw sa kanilang pananampalataya, ibig sabihin, nasa state na po siya na nananampalataya sa Lord. Pag sabing naligaw, ibig sabihin, matatangay ka dahil iniibig po iyong salapi. Hindi yung masama na magkaroon po tayo ng salapi. Amen po? Ano po yung masama, mga kapatid? Yung ibigin natin ang salapi. Okay? Yung pera o datong, mga kapatid, yung sinasabi ho nila. Kaya sabi dito, bakit kailangan na huwag nating ibigin? Sapagkat ang sabi ni Lord, ay naligaw sila mula sa pananampalataya. So, delikado kapag tayo po ay maligaw. No, maraming mga anak ng Diyos na tinalikuran na ang paglilingkod sa Panginoon because for the love of money. Tandaan po natin, mga kapatid, ano po ba ang mga ginagawa ng mga anak ng Diyos para sabihin po natin na iniibig nila ang pera kaysa sa ating Panginoon. Okay? So nakita ho natin, mga minamahal,
na ang kanilang mga ginagawa, puro lang po yan paghahanap buhay, puro pagkikita lang ng pera yan, mga kapatid. No? At hindi na po naalintana, hindi na po naalala, ito po yung Diyos na nagbigay ng mga biyaya sa Kanya. Tama ba? Okay? Ano ba po sabi dito? Sabi po dito, naligaw sila mula sa pananampalataya. At ang sabi po, and first themselves through with many sorrow. At tinuhog ang kanilang sarili sa pamamagitan ng maraming mga kalumbayan. Tingnan niyo po. So, delikado kasi tutuhugin talaga ang sarili natin. Ibig sabihin, ang pera na po ang magkukontrol kapag iniibig natin ang pera. Amen po? Wala na po tayong panahon sa ating Panginoon. Kaya tayo ay pinalalahanan po ng ating Diyos. Hindi o sinasabi ni Lord na huwag na tayo magtrabaho, kumita ng pera, magnegosyo. Hindi sinasabi ni Lord na lubayan na natin ito. Kundi ang sinasabi ni Lord, for the love of money is the root of all evil. Mga kapatid. Kaya po, di ba, kung merong PNP, meron din PNP. Ano po yung PNP? Power, money, and popularity. Marami po ba mga reliyong ganon? Yes, marami. Gusto ng power. Okay? Gusto niya, makapangyarihan siya sa buong Pilipinas. Di ba? Kaya tuloy ang nangyari, tago-tago siya ngayon kasi may mga kaso. Di ba? Huwag na lang natin banggitin kung sino po yun. Baka makasuhatan ng libel. Di ba? So, anong kasunod? Pag may power ka, syempre, meron kang money. Pera. Yun pong tumatakbo mga kapatid. Yung money. Okay? Kaya ang dahilan kung bakit ang bansang Pilipinas ay naghihirap sapagkat maraming mga tao na iniibig ang pera. Amen? Bakit magulo ang bansang Pilipinas? Dahil po sa pag-ibig sa salapi. Anong ibig ko sabihin mga kapatid? Kahit mga tinatawag na mga gambling lord na yan, napakarami dahil po sa pag-ibig sa salapi. Okay? Pero tayo, ang pinaglilingkuran natin, si Lord lang. Wala pong kasamang gambling. Amen po? Okay? So, delikado po, kaya sabi dito, free from the love of money. Kung naalala niyo po si Simon, hindi po si Simon Pedro, ibang Simon po ito, o Simon. Basahin po natin sa aklat po ng Acts. Sinuhulan po niya ito. Yung mga apostol during the time. Okay? Acts chapter 8. Ano po sabi dito mga kapatid? Acts chapter 8, verse 18 up to verse 20. No? Sabi po dito, sa verse 18, and when Simon saw that the true laying on of the apostles' hands, the Holy Ghost was given, he offered them money. Tingnan niyo po. So malinaw, nung nakita daw ni Simon sa pamamagitan ng papapatong ng mga kamay ng mga apostol ay ibinigay ng Espiritong Banal, ay inalok niya sila ng salapi. Okay? Tandaan po natin, ang salapi, meron lang po yan hangganan. Amen? Okay? Ang salapi, hindi po yan hindi tayo makabili ng salapi ng masarap na tulog. Amen po? Nababayaran ba ang masarap na tulog? Hindi. Ang salapi, hindi kaya bayaran ang kapayapaan. Amen? Ang salapi, hindi kayang bayaran ng kaaliwan.
ng salita po ng Diyos. Ang salapi hindi kaya bayaran ng salita ng Diyos. Amen po? Okay? Hindi kayang bayaran ng salapi ang kaligtasan at buhay na walang hanggan na binigay ng Diyos sa atin. Okay? Hindi kayang bayaran ng salapi yung kaluluwa natin para mahango mula sa impyerno patungo sa langit. Hindi po kayang bayaran. Ang may gawa noon, walang iba kundi ang ating Diyos. Kaya sabi ko dito mga kapatid, nung nakita niya, ay inalok niya ng salapi, ito po ang mga apostol. Na ang gusto niya, siya maging ganon din. Diba? Kaya po, maraming mga kaguluhan dito sa bansang Pilipinas kasi dahil po sa pera. Tama po? Sinusuhulan lang yung mga taga-ibang bansa para magpatayo ng sinasabi nila na negosyo. Hindi pala, puro palang krimen ang mga nangyayari. Bakit nakapasok? Because of money. Tama? Di po ba? Kaya kahit hindi Pilipino, nakabili ng mga ari-arian dito sa Pilipinas. Bakit? Nasuhulan. Sapagkat sa pag-ibig nila sa salapi. Kaya tamang sabi ni Lord, for the love of money is the root of all evil. Kaya evil po ba mga nangyayari ngayon? Evil po, mga kapatid. Okay? So, ano pa po sabi dito sa verse 20? But Peter said unto him, thy money perish with thee, because thou hast thought that the gift of God may be purchased with money. Datapot sinabi ni Pedro sa kanya, ang iyong salapi ay mapahamak na kasama mo. Tingnan niyo po. Kaya makita dapat natin ang salapi pala, pagka inibig natin ito, ay isa pala ito sa nakakapahamak po sa atin. Okay? Tingnan niyo po. Pagka isang tao maraming salapi, hindi po mapalagay yan. Alis na lagi. Amen po? Punta yan kung saan-saan, sa mga barkada o sino man, magpapasikat yan. Bakit? Marami siyang pera pag-ibig sa salapi. Wala na po siya ibang yung ginagawa kundi magpakasaya sa buhay. Tama? Tama po ba? Magpakasaya yan sa buhay, mga kapatid. Hanggang sa hindi na po yan naalala yung ating Diyos. Di ba? At maalala po niya yan kapag matindi na ang nangyari sa kanya. Ganun po tao. Okay? Kaya iwasan po natin yan. Kaya sabi ni Lord, flee from the love of money. Verse 20, sabi niyo dito, malinaw po, mga kapatid, ang sinabi po ni Pedro sa kay Simon, katapot sinabi ni Pedro sa kanya, ang iyong salapi ay mapahamak na kasama mo dahil inakala mo na ang kaloob ng Diyos ay maaring mabili ng salapi. Kapatid, ang paglilingkod sa Diyos, hindi po dapat yan mabili ng salapi. Amen? Hindi po. Okay? Ang buhay espiritual, hindi po yan mabayaran ng salapi. Kasi hindi yan kaya bayaran o bilhin ng salapi. Lalo-lalo na po yung mga yung kapangyarihan ng Diyos, lalo na yung tinatawag po na mga bagay na espiritual. Okay? Wala po yan katumbas, mga minamahal, sa harapan ng ating Panginoon. Okay? Kaya marami po mga nangunguna po ngayon sa mga simbahan. Okay? Pagka ikaw ay nagbibigal ng malaki, kahit mali ang ginagawa, bulag po yun. Maraming tao, pagkatapalan mo na ng pera ang mata, nabubulag na. Okay? So, hindi ho ganon ang paglilingkod sa Lord. Ang paglilingkod sa Lord, meron man o wala, dapat permis ang iyong pagsunod sa mga salita ng ating Panginoon. Amen po? Meron man tayo pera o wala, pinagpapala man tayo ng Diyos, dapat ganon
paglilingkod sa Lord. Tuloy-tuloy pa rin. Mas dapat pa nga, masigasig ka eh. Dahil pinagpala ka ni Lord. Amen po? Okay? Pero hindi sinasabi ng banal na kasulatan, pagka hindi ka pinagpala, hindi ka maging masigasig. Okay? So ayaw po ni Lord na ang paglilingkod natin katulad po ng isang tinatawag na lingas pugod. Naglingkod na tayo sa Lord, pag pinagpala, pagka may mga dumarating na mga pagsubok, ayaw na. Ayaw na. Pastor, ayaw ko na, pagod na ako. Ano sabi ni Lord? Sa Matthew chapter 11 verse 28, sabi ni Lord, "Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest." Pagod ka na? Lumapit ka sa Diyos. Amen po? Walang ibang solusyon pag pagod na ang isang anak ng Diyos. Lumapit lang lagi sa Panginoon. Amen po? Kaya may hamon si Lord. Sabi ni Lord, "Come unto me." Lumapit kayo sa akin. Okay? So napakahalaga po mga kapatid, na ang mga bagay na espiritual hindi kayang bilihin ng salapi. Ang paglilingkod sa Diyos, hindi yan mabayaran ng salapi. Katulad po sa sinabi ni Simon. Kaya sabi po ni Lord, "Free from the love of money, because for the love of money is the root of all evil." Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Okay? Dapat tayo ang gagamit ng salapi. Huwag tayo magpagamit sa salapi. Okay? Yan po ang tama, mga kapatid. Now, ano pa pong sabi? Saan tayo tumakas? Saan tayo tumalikod? Saan tayo umalis? Letter A, free from the love of money. Number 2, letter B, free from the corrupt minds. Tingnan niyo po. So, tayo daw ay utakasan daw natin, utalikuran natin yung mga bulok na pag-iisip, mga kapatid. No? Bulok na kaisipan sa harapan ng ating Panginoon. Basahin po natin. Kung inyo po naalala si James at saka si Jambres, anong ginawa nila sa lingkod ng Diyos? Basahin po natin sa 2 Timothy. No? 2 Timothy chapter 3, verse 8. Okay? 2 Timothy chapter 3, verse 8, mga kapatid. Sabi po dito, "Now, as James and Jambres withstood Moses, so do this also, resist the truth. Men of corrupt minds, reprobate concerning the faith." Tingnan niyo po. Sabi po sa Tagalog, ngayon tulad din na James at Jambres na sumasalungat kay Moises o sumalungat kay Moises, ay gayon din ang mga ito na sinasalansang ang katotohanan. Mga taong bulok ang mga pag-iisip. Delikado, no? Pagka pala ang katotohanan ay sinasalansang natin, kinokontra natin, ang tawag ng Diyos dyan sa isang tao, bulok ang kaisipan. Pag sabing bulok, mabaho po ba? Mabaho po. Tingnan niyo po, mabubulokin niyo yung isang bagay. Mabaho po yan, mga kapatid. Okay? So ano po sabi dito? Ituloy natin. Mga taong bulok ang mga pag-isip. Itinakwil patungkol sa pananampalataya. Ito po yung mga taong reprobates, mga itinakwil ng ating Panginoon. Tandaan po natin, merong mga itinakwil ang ating Diyos. Okay? Kaya delikado, pagka itakwil tayo ng ating Panginoon, pababayaan na po tayo ng Diyos dahil sa mga bulok na isipan ng mga tao, at ito po ay sumasalungat sa mga katotohanan ng ating Panginoon. Kaya malinaw po, mga kapatid. Sabi po dito ni Paul sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, sabi po dito, kailangan na examinin natin ang ating mga sarili. Sabi po dito verse 5, "Examine yourselves whether ye be in the
faith. Prove yourselves. Prove your own selves. Know ye not that your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Tingnan niyo po. Siyasatin doon natin ating masarili. Kung tayo ay nasa pananampalataya, mga kapatid, subukin doon natin ating sarili. Sabi po ni Pablo, kung paano si Kristo ay nasa inyo, malibang kayo ay mga itinakwil. Tingnan niyo po, may mga tao pala na itinatakwil ng ating Panginoon. May mga tao palang itinatakwil ang ating Diyos na buhay. Kaya po, delikado mga kapatid. Kaya napaka-importante po yung araw na ito sapagkat gusto ng Panginoon na ang buhay po natin maging maayos. Amen po? Gusto ba natin ang buhay natin maging maayos? No? Minsan nakakalungkot. Tinuturoan natin ang mga kapatiran o ibang mga tao na gusto natin magiging maayos ang buhay. Pero tinatanggihan nila ang salita ng Diyos. Nire-resist nila ang mga salita ng Diyos. Okay? Subalit wala na po tayo magawa doon kung ayaw ng isang tao. Amen po? Sapagkat ang aral ng Diyos, hindi po yan hindi po yan by one take one. Di ba? Ang aral ng Diyos, hindi po yan nakasale. Okay? Kaya pagka ang isang anak ng Diyos, ayaw, wala tayong magagawa doon. Tama? Ang malaga, ipag-pray natin siya na siya po ay magbalik loob sa ating Panginoon. Okay? So, napakasarap na maglingkod sa Panginoon ng kusa. Amen? Hindi sa pilitan. Kusa, gusto mo na maglingkod sa Panginoon. Okay? So, malinaw po mga kapatid, sabi dito, flee from the corrupt minds. Letter C, flee from the ungodly people. Lumayo na tayo, takasan na natin. Ang sino? Yung mga hindi makadiyos na mga tao. Kasi delikado po. Okay? Baka mahawa tayo. Amen po? Okay lang po sana kung makapag-share tayo. Okay lang sana kung tayo makadala ng kaluluwa sa gawain ng Diyos. Walang problema. Pero kung ikaw ay nakita mo na medyo hindi mo pa kaya o medyo nakita mo na madadala ka, sabi po ng ating Panginoon, flee from the ungodly people. Lumayo tayo, takasan natin, tumalikod tayo sa mga taong hindi makadiyos. Okay? At, tandaan po natin mga kapatid, hindi porke sinabi ng isang tao na ako ay makadiyos, maniniwala na tayo. Lahat na tao, binabanggit po yung Diyos. Si Satanas din, kilala niya ang Diyos. Paano natin malaman na siya talaga ay makadiyos? Ang ginagawa niya sa buhay. Amen? Ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. Ang kanyang Christian living, makikita mo yun mga kapatid. Okay? Hindi po dapat tayo maniwala sa sabi-sabi lang. Dapat makita natin ang kanyang pamumuhay, ang bunga ng kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya po, mga minamahal, malinaw na ang sabi po sa aklat ng Romans chapter 1, verse 18. Ano sabi dito? For the wrath of God is revealed from heaven. Tingnan niyo po. Nihayag mula sa langit against all ungodliness. Tingnan niyo po mga kapatid. Galit si Lord sa mga hindi makadiyos. Okay? Anong masabi? An unrighteousness of men who hold the truth in righteousness. Tingnan niyo po. Galit si Lord sa hindi makadiyos. Kung inyo pong naalala mga kapatid, mga Israelites during the time, atin pong mabasa po yan mga minamahal sa aklat po ng Psalms chapter 106. Okay? May mga Israelites na
naniniwala sa Diyos. May mga Israelites na nasunog dahil hindi na sila naniniwala sa Diyos. Tingnan niyo po. During Old Testament po, pinarusahan sila ng Diyos dahil tinatanggihan nila ang tunay at totoong Diyos. Okay? At huwag na tayong lumayo sa panahon ni Lot. Di ba ba? Bakit ginuna ng Diyos ang Sodom at Gomorrah? Because of sin. Tama po? Sapagkat sila ay hindi sumunod sa ating Panginoon. Ginunaw po yung mga batid. Okay? So maraming ginunaw. Ganon din ang buong mundo. Ginunaw po ito sa pamagitan ng baha. Because of sin. Kasi po ayaw po talaga ni Lord na tayo po ay hindi maglingkod sa Kanya. Ang purpose po ng buhay natin dito sa mundo, kung bakit nandito po tayo, para paglingkuran ang Diyos. Amen po? Hindi po para masunod ang gusto natin. Dapat ang masunod ang gusto ng Diyos. Amen po? Maging sa ating pagsamba, dapat ang masunod yung gusto ng Diyos, hindi gusto ng pastor. Amen? Ang pagsamba dapat gusto ng Diyos, hindi gusto ng tao. Okay? Yung mga human invention, ayaw po yan ng Diyos. Kaya dito po, wala pong sayawan dito. Walang rakrakan dito. Kaya sabi ng marami, corny naman dyan. Hindi maganda dyan. Kasi hindi ako masaya. Di ba? Kapatid, pumunta ka na lang sa concert lagi para masaya. Kasi ang gawain ng Diyos, ang totoong gawain ng Diyos, hindi po yan katulad ng mundo. Amen? At ang karangalan, hindi po sa tao. Amen po? Ang tunay na pagsamba, ang karangalan, hindi para kanino man, kundi ang karangalan para sa Diyos. At ayaw ng Diyos ng kanyang karangalan, kahatian, kapurihan, mapunta sa iba o mapunta sa tao. Okay? Basahin po natin mga kapatid ang aklat po ng Isaiah chapter 32, verse 8. No? Ano sabi dito mga minamahal? Okay? Isaiah, para po meron tayong basihan sa ating pangangaral ng mga salita po ng Diyos. Okay? Isaiah chapter 42, verse 8. Sabi dito, I am the Lord. That is my name. Diba? Ako ang Panginoon. Ito ang aking pangalan. Tapos, sabi ng Jehovah, ang totoo na pangalan ng Panginoon, Jehovah. Meron din sinasabi dito na isa sa pangalan ng Diyos, nang sabi niya, I am the Lord. Diba? Okay? Tuloy natin. And my glory will I not give to another, neither my praise to graven image. Malinaw po, no? Na ang kanya daw, karangalan, ang kanyang kaluwalhatian ay hindi niya ibigay sa iba. Sinong iba? Siyempre sa mga tao, ano mga bagay. Okay? Maging hindi niya ibigay ang pagpupuri sa mga Diyos-Diyosan o ribulto. Tingnan niyo po mga kapatid. Sumalinaw po na sabi po ng ating Panginoon, free from the ungodly people. Kasi po, delikado na ikaw ay isa ng mananampalataya tapos makikiayon ka doon sa mga hindi makadiyos na mga tao. Kaya nga po, pinapasipiri tayo, pinapatakas tayo,
pinapaalis po tayo ng ating Panginoon. Yun po ang mga warnings ng ating Panginoon sa atin pong paglilingkod sa Kanya. 1 Corinthians chapter 15, verse 33 up to verse 34. Sabi dito, be not deceived. Evil communication corrupt good manners. No? Huwag daw tayo mapalinlang. Ang masama mga pagkikisama daw ay sumisira ng mga gandang ugali. Di ba? For example lamang, pagka lagi mo kasama ang isang tao, palamura, bukas makalawa, maging palamura ka na rin. Totoo po ba yan? Totoo po. Ikaw na isang matinong tao, araw-araw mo kasama ang drug addict, bukas makalawa, maging drug addict ka na rin. Totoo po ba yan? Totoo. Lalo-lalo na sa mga Kristiyano na walang paninindigan, hindi pinanghawakan ang salita ng Diyos, sigurado po yan. Okay? Wala kang bisyo, kasama mo lagi ang mabisyo. Bukas makalawa, meron ka na rin bisyo. Amen po? Kaya sabi ni Lord, huwag magpalinlang. Ang masamang mga pagkikisama ay sumisira ng magandang mga ugali. Dapat pakisamahan natin yung mga magagandang ugali. Amen? Okay? Hindi yung mga masamang tao. Hindi yung mga taong hindi makadiyos. Mga kapatid, minsan, inano na po tayo, pinapapasok na tayo sa bitag minsan. Tandaan po natin, maraming bitag. No? Okay? Sabi dito sa verse 34, awake to righteousness. Magising sa katwiran. No? Dapat magising na po tayo sa katwiran ng Panginoon. And sin not. No? Huwag magkasala. For some have not the knowledge of God. I speak this to your shame. Tingnan niyo po. Sapagkat ang ilan ay hindi taglay ang kaalaman ng Diyos. Kaya nga po tayo nag-aaral lagi. Lagi tayong nagpe-fellowship. No? Lagi tayong nagbabahagi ng salita ng Diyos para magkaroon ng tinatawag na knowledge ng ating Panginoon. Para magkaroon tayo ng knowledge tungkol sa mga salita ng Diyos. Kaya sabi po dito ni Pablo, sinasalita ko ito sa inyong kahihiyan. Tingnan niyo po. Sa inyong kahihiyan. Kasi po, mga kapatid, pagka isang bagay lumala na, isang kahihiyan po yan una sa Diyos. Amen po? Mahiya tayo sa Lord. Di ba ba? Di bali nang, tutuligsain tayo sa paglilingkod sa Lord, okay lang po yan. Kahit na ipahiya tayo dito sa mundo, okay lang po ang alaga. Huwag natin ipahiya ang Diyos. Amen po? Ang mahalaga, sa harapan ng Diyos, hindi po tayo nakakahiya, kundi manapay tayo po ay naging mapalad sa harapan ng ating Panginoon. Sino po bang mahalaga sa atin, ang Diyos o tao? Ang Diyos. Kaya okay lang yan, nawala ang mga barkada natin, nawala na yung mga kaibigan natin. Okay lang po yan. Ang atin na lang barkadahin si Lord. Amen po? Okay lang po, wala sila. Bakit? Hindi ba tayo mabubuhay pag wala sila? Ang buhay natin hindi sa kanila, amen? Ang buhay natin sa Lord. Siya ang nagbigay ng buhay natin. Ang lahat po ay sa ating Panginoon. Kaya, flee from the ungodly people. Sapagkat galing po ang Diyos sa mga taong masuwayin. Okay? Now, next po mga kapatid. Ano po sinasabi sa 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Up to verse
17. Sabi dito, be ye not unequally yoked together with unbelievers. Huwag daw tayo makipamatok sa di mananampalataya. Pag sabi makipamatok, ibig sabihin po, maging equal ka doon sa ginagawa niya. Kung anong ginagawa niya, yun din ginagawa mo. Ayaw po ni Lord. Hindi ko po sinasabi ito, kundi sinasabi po ito ng Panginoon para mabigyan po tayo ng warning hamon sa buhay na kung saan po mga kapatid, hindi po talaga healthy sa isang mananampalataya na siya maging katulad sa mga hindi mananampalataya. Okay? May pagkakaiba ba ang mananampalataya at hindi mananampalataya? May pagkakaiba po ba? Meron. Kaya hindi pwede maging equal tayo doon, maging katulad nila, maging kagaya nila, ibig sabihin. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? Okay? Ano ang pakikibahagi ng meron ang katwiran sa di pagkamatuwid? Magkaiba po yun, mga kapatid. Kung ang katwiran ng tao, katwiran ng tao. Kung ang katwiran ng Diyos, katwiran ng Diyos. Isa tayo ngayon sa katwiran ng Diyos, siyempre, amen po? Katwiran ng Diyos. Kasi maraming katwiran ng tao, baluktot. Hindi tugma. Okay? Ano pa po sabi dito? And what communion hath light with darkness? Hindi pwede magsama ang liwanag at saka madilim. Hindi po pwede magsama po yun. Kaya tingnan niyo po, hiwalay. Paggabi, madilim. Tama po? Pagka-araw ay maliwanag. Hindi pwede ipagsama. Okay? Yun po talaga ang gusto ng Panginoon. Okay? Ano pa sabi? And what concord that Christ with Belial? No? Ano daw ang pagipagsang-ayon? Meron si Kristo at si Belial. Si Belial, ito po yung Diablo. Isa sa pangalan po ng Diablo. Mga kapatid. So hindi pwede magsama ang Diyos at saka yung Diablo. Kasi ang Diablo, ang kanyang gawain, labag doon sa sinasabi po ng ating Panginoon. Against po siya sa ating Panginoon. At ang gusto ng Diablo, dayain ka, ialis ka doon sa paglilingkod sa ating Panginoon. Okay? Kaya hindi po pwede mga kapatid, or what part of the believer with an infidel? No? Hindi pwede na magkaroon ng pakikibahagi ang mga mananampalataya sa di mananampalataya. And what agreement have the temple of God with idols? Tingnan niyo po. Hindi pwede magkaroon yan ng pagkakasundo. Ang Diyos-Diyosan at saka yung templo ng Diyos. Sino pong templo ng Diyos? Tayo. We are the temple of God. Okay? Hindi po pwede magkasundo. Mga kapatid. Okay? Ano pa po? As God has said, I will dwell in them. No, mananahan si Lord sa atin. And walk with them. And I will be their God, and they shall be my people. Kasi po si Lord nananahan sa atin, at siya po'y lumalakad sa atin, at siya po yung ating Diyos, at tayo po ay kanyang bayan. Kanyang mga tao. Kaya nga, naka-address, O thou man of God. Naka-address po sa atin yan, mga kapatid. Verse 17, wherefore, come out from them. Okay? Come out from them. Malinaw. Lumabas mula sa gitna nila. Lumabas, umalis, tumalikod. Saan, mga kapatid? Sa mga hindi mananampalataya. Okay? Hindi po ibig sabihin na huwag mo nang kausapin. Hindi po ibig sabihin na huwag mo nang hindi mo na kapitbahay. Hindi ibig sabihin na kalabanin mo na. Walang sinasabi si Lord. Kundi ang sabi ni Lord, come out from them. Tumakas ka sa kanila
Umalis ka sa kanila, tumalikod ka sa kanila. Mga kapatid. Ibig sabihin, sa mga ginagawa nila. Amen po? Sa mga ginagawa nila. Okay? Ano ba pong sabi dito? Wherefore come out from them and baying. Separate. Tingnan niyo po, malinaw. No? At maging hiwalay. Gusto ni Lord, hiwalay tayo sa kanila. Okay? Pastor, paano ko naman siya imbitahan kasi ini-invite ko siya? Imbitahan mo. Pero, humiwalay ka sa kanyang ginagawa. Mas maganda nga yan eh. May imbitahan para matuto siya ng mga salita po ng Diyos. Amen po? Maganda nga yan para maituwid ang buhay po niya ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Okay? At tandaan po natin, hindi natin pwede i-judge yung tao, ano man yan ang kanyang kalagayan. Huwag natin siyang sabihin na wala na yung pagbabago. Sapagkat tandaan po natin, ang nagbabago ng buhay po natin, ang ating Diyos. Hindi naman yung tao. Amen po? Di po ba, lagi sinasabi ng tao, next year, magbago na ako. Aba, nakita natin, nagbago lang pala ng lugar. Nagbago lang pala ng pwesto. Nagbago lang pala ng bisyo. Di ba? Kasi ang nagbabago sa atin, ang Diyos, tandaan po natin, hindi po si pastor. Okay? Wala tayong karapatan o kapangyarihan na baguhin ang tao, kundi tayo ginagamit lang ibahagi salita ng Diyos. And then, ang kasunod nun, yung tinatawag po na conversion na mga salita ng Diyos, siyempre kasama po ang ating Panginoon. Amen po? So, mahalaga. Kaya sabi dito, malinaw. Kaya nga, lumabas mula sa gitna nila at kayo ay maging hiwalay. Sinasabi ng Panginoon. Sino ang nagsabi? Si Lord. Hindi po ako. Sinasabi ng Panginoon, at huwag, sabi dito, at huwag hihipuin ang maraming bagay, ibig sabihin yung mga kasalanan, at tatanggapin ko kayo. Kasi hate na hate talaga ni Lord yung kasalanan, mga kapatid. Ayaw talaga ni Lord na tayo po ay mapariwala sa kasalanan. Kaya anong sabi sa verse 18, tuloy natin, at magiging isang ama sa inyo. Sino si Lord? At kayo ay aking magiging mga lalaking anak at mga babaeng anak. Sinasabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. So malinaw po, come out from the unbelievers, come out from the unrighteousness, come out from darkness, come out from the devil or Belial, come out from idols. No? Pinapalis po tayo dyan. Kasi hindi naman yan talaga totoong buhay o totoong Diyos na pinaglilingkuran ng marami po ngayon, mga kapatid. Okay? Maraming termino sa banal na kasulatan, yung tinatawag na free, come out. Meron nga pong tinatawag na turning away from iniquities. Tumalikod sa mga kasalanan. Kaya ito pong lahat, mga kapatid, number one, yung tinatawag na flee these things. Umalis, tumalikod sa mga bagay na ito na atin po ngayon na pag-aralan. Now, number two, sa ating pag-aaral dito sa 1 Timothy chapter 6, verse 11. Sabi dito, but thou, O man of God, flee these things and follow. Number two, follow, sumunod. And follow. No? Sabi dito, and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Ito palang sundan natin. No?
Napakaganda yung sinabi ni Lord. Meron tayong talikuran, takasan, at meron naman po tayong sundan. Okay? Anong sundan natin, sabi ni Lord? Malinaw po ang sabi dito. At sumunod sa katwiran. Hindi yung katwiran ng tao, kundi katwiran ng Diyos. Ano pa? Sumunod tayo saan? Sa pagka-makadiyos. Saan pa? Sa pananampalataya. Okay? Kaya dapat sumunod tayo sa pananampalataya sa ating Panginoon. Maraming mga Kristiyano, mga kapatid, ay tinabagang ang buhay ay magulong nagulumihanan. Huwag po tayo magulumihanan. Okay? Ang mahalaga lamang tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoon. Nagulumihanan ka ba dahil sa kalagayan mo? Hindi po. Ayaw po ng Diyos na tayo po ay magulumihanan. He is the God of peace. Amen? Siya po ang Diyos ng kapayapaan. He is the God of comfort. He is the God of hope. He is the owner of all things. So, ano pa ba ang gagawin natin? Nababahala pa tayo sa buhay natin dito sa lupa? John chapter 14 verse 1, ang sabi ni Lord, let not your heart be troubled. Ano ang ating gawin para hindi ma-trouble ang puso natin? Believe in God, sabi ni Lord, and believe also in me. So, sumampalataya lang tayo sa Diyos na siya ang gumawa para sa atin. Amen? Kasi mayroon isang tao na walang pananampalataya sa Lord. Okay? So, ano ba po mga kapatid? Sinasabi po dito, follow these things. Kanina, number 1, free these things. Ang kasunod, follow these things. Righteousness, pagkamatuwid. Godliness, yung pagkamakadiyos, yun ang sundan natin. Mga kapatid, okay? Kung saan pinapangaral ng Diyos ng katwiran, doon po tayo. At yung makadiyos na naglilingkod sa Panginoon, dapat doon tayo sumunod. Ano ba pong sabi dito? Mga minamahal, yung ating faith sa Lord mahalaga. Dapat ang pananampalataya natin malaki. No? Mataas ang antas dapat ng ating pananampalataya po sa ating Panginoon. Bakit? Sapagkat mga kapatid, dati po, walang-wala naman tayo. Amen po? Walang-wala po tayo dati. Dati po, tupang ligaw tayo. Pero salamat sa Diyos dahil hinango tayo ng Lord doon. Amen po? At dinala tayo sa sabsaban ng ating Panginoon, sa church ng ating Panginoon. Okay? Follow these things, mga kapatid. Ano ba po ang sundan po natin? Sundan natin dapat kung sino ang binigay na lingkod ng Diyos, dapat sundan natin ang kanilang pananampalataya. Hebrews chapter 13 verse 7, ano sabi? Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God. Sino po ba ang namumuno sa inyo? Sino ba nagsasalita ng mga salita ng Diyos? Ang sabi dito, whose faith follow, considering the end of their conversation. No? Sundin ang kanilang pananampalataya. Okay? Kaya nga po, sabi ni Lord, one Lord,
dapat tayo, mga kapatid. Sundin natin ang pananampalataya na namumuno sa ating mga minamahal. Although meron pananampalataya, yung tinatawag po na measure of our faith, na binigay po ang ating Panginoon, ngunit ito po ang utos ng Diyos na dapat po nating sundin ang kanilang pananampalataya. Hindi lamang po yun. Saan tayo sumunod, mga kapatid? Sa sinasabi po ni Pablo, sa sinasabi po ng ating Panginoon. Sabi po dito, ang pananampalataya, pag-ibig. Okay? Natin sa Diyos mahalaga. Sino po ba unang umibig sa atin? Ang Diyos, hindi naman tayo eh. Kaya dapat ibigin po natin ang ating Diyos. Ang pag-ibig sa Diyos ay tanda ng ating pagsunod sa Kanya. Amen po? Kaya natin ibig ng ang Diyos sapagkat tayo po ay sumunod sa Kanya. Okay? Ano pa po? Katyagaan. Ano yun po sa paglilingkod? Kasama po yung katyagaan. Hindi po puro sarap. Di ba ba? Baka mamaya, pag wala ng aircon, ayaw na natin dumalo. May katyagaan dapat tayo. Di ba? Baka mamaya, wala lang tayo pamasahe, ayaw na natin dumalo. May mga paraan po, amen? Pagka gusto ay may paraan po yan pag may gusto. Pagka ayaw ay merong dahilan yan. Kasi pastor, kasi kaagad yan. Diba? Pagka gusto mo dumalo sa gawain ng Diyos, pagka gusto mo sambahin ang Panginoon, pagka gusto mo bigyan ang kanangalan ng Diyos, magagawa mo po yun. Amen po? At sa paglilingkod sa Lord, dapat walang hadlang. Okay? Pagka nagpahadlang tayo, ano pong resulta? Panalo ba tayo o talo? Talo. Sa Diyos, walang talo. Amen? Puro po yan panalo, kapatid. Okay? Kaya nga po, di po ba, may grupo na palagi yan sila manalo sa laban. Diba? Sa paglilingkod sa Lord, lagi po yan tayo panalo, mga minamahal. Wala po tayong talo sa Panginoon. Akala lang nila, talo kasi nagbigay ng oras, panahon. Natural. No? Sa ibang bagay nga, nagbibigay tayo ng oras, panahon eh. Tama ba? Na hindi naman para kay Lord, ginagawa natin. Okay? Eh lalo na kay Lord, dapat magbigay tayo ng oras at panahon, mga kapatid. Okay? So mahalaga yung katyagaan. Maging matyaga tayo dapat sa paglilingkod sa Lord. Ano pa? Kaamuan. Isang pamumuhay na may kaamuan sa harapan ng ating Panginoon. Kaya ano po kung sabi dito, mga kapatid? Sa aklat po ng 2 Timothy, basahin po natin. No? 2 Timothy chapter 2, verse 22. Ano ba ang sabi dito ng ating kapatid na Pablo? Mga minamahal. Sabi po dito, 2 Timothy chapter 2, verse 22. We also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, love, pag-ibig, peace, no? With them that call on the Lord out of a pure heart. Di po ba? Malinaw. Sinabi ni Pablo, binanggit ni Pablo yung free at saka follow. Okay? Tumalikod, lumayo, umalis. Saan? Sa mga pita ng mga kabataan. Okay? Datapat, sabi ni Lord, tumagitan ni Pablo, piliin ang katwiran, pananampalataya,
pag-ibig ng Diyos, kapayapaan sa kanila na tumatawag sa Panginoon mula sa isang dalisay na puso. Kaya po, ang paglilingkod, mga kapatid, ang gusto ni Lord, meron po tayong dalisay na puso. Pag sabing dalisay, malinis na puso, totoo at tamang motibo sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Okay? So number 3, sabi po dito sa ating binasa, 1 Timothy chapter 6. Number 3 na po tayo. 1 Timothy chapter 6, verse 12. Sabi po dito, fight the good fight of faith. Tingnan niyo po. Ipakipaglaban ang mabuting pakipaglaban ng pananampalataya. So dapat makipaglaban tayo, mga kapatid. Tandaan po natin, araw-araw po tayo nakikipaglaban sa mundong ito. Amen po? Pero ang sabi ni Lord, makipaglaban daw tayo ng mabuting pakikipaglaban. Hindi yung masamang pakikipaglaban. Okay? At ibig sabihin naman po, mga kapatid, dapat may paninindigan tayo sa ating pananampalataya sa Lord. Amen po? Paninindigan, panghawakan natin. Ito kasi yung sinasabi ni Lord. Dapat ganun ang Kristiyano. Amen po? Dapat ganun ang salita ng Diyos. Okay? Ay, hindi po pwede kasi may gawain kami ngayon. No? Ay, hindi pwede kasi pagsamba ngayon sa Lord. Tingnan niyo po, mga kapatid, yung mga kulto nga may paninindigan, tayo pa kaya? Amen po? Maraming simbahan na naninindigan. Iba nga, bata nga eh. Ay, ayaw namin yan kasi ayaw po ng aming tagapanguna. Mga bata pa po yun, naninindigan. Samantalang mali ang paninindigan. How much more tayo? Nasa katotohanan tayo. Dapat manindigan po tayo. Amen po? Okay? Na kahit sino man yan magsabi dyan, dapat unahin natin ang gawain ng Diyos. Hindi pwede. Kasi may kami, may Bible study. Amen po? Hindi pwede kasi may pagsamba kami ngayon para kay Lord yan. Di ba? Tingnan niyo po, mga kapatid. Once na ginawa ninyo yun, maging matibay ka sa paglilingkod sa Lord. Amen po? Totoo po ba yun? Totoo po yun. Huwag kayo malamya sa paglilingkod sa Lord. Huwag kayo malamya sa ating pananampalataya. May manindigan tayo dapat. Di mo ba? Ay, hindi po pwede. Kasi may gawain ng Panginoon. Meron kami prayer meeting, meron kami Bible study, meron kaming worship ngayon sa Panginoon. Di ba? Ngayon, kung aral sa aral, i-compare natin. Tama po? Mahalaga po yun, mga kapatid. Okay? So, malinaw po. Sabi doon, fight the good fight of faith. Tandaan po natin, mga kapatid, ang nakikipaglaban sa atin, walang iba kundi ang ating Diyos. Hindi naman tayo eh. Amen po? Kung ikaw ay sumasampalataya sa ating Panginoon, kapatid, hindi tayo ang nakipagbaka kundi ating Diyos. Sabi po dito ng ating Panginoon sa Exodus chapter 14, alala niyo po, mga Israelita, dinala ni Moises para itawid sa Red Sea. Bago nila dinala, mga kapatid, bago dinala ni Moises, bago po sila nakatawid sa tubig na pula. Okay? May nagtanong po sa akin, Pastor, yung tubig ba na pula, talagang pula yan? Sa literal na tubig, pula po ba yan? Hindi, katawagan lang po yun. No? Red Sea na tinatawag. Exodus chapter 14, verse 14, ano sabi? Sabi po dito, the Lord